Hala, kumusta mo? Kumusta mo karong buntaga? Welcome sa Pamukaw sa Kabuntagon na. All Philippines, Tibok Kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning! Good morning usab sa itong mga pinalanggang mga Piscayans all over Philippines, even sa itong mga OFW Connect. Alam, maing gabi dia sa inyo ha, taga Laing Nasod, maing hapon dia sa Philippines. Good morning. Ala, morning. Kau ba na ito karoon kini mag-asawa, no? Mga batanon pa kayo. Ninyo Sambayon o Nice. Mamarag na ngalan, Ninyo Nice. Morning, Nen. Morning, Nice. Pasig na mo greetings karong buntaga. Sige, if you have greetings, sige. No, may buntag sa tanan sa labi na sa ato ang mga Piscinians nato. May buntag sa mga kaigsuunan diha nagapaminaw gyud. May buntag pod sa family, sa Sambayon family, lahat Jojo. Nakaroon natin Jenny. May buntag sa inyo diha o sa akong mga kauban sa cell. May buntag pod. O Tony. Okay, nice pa siya. Biro lang. Okay. Good morning sa tanang online viewers, and good morning bisan pa man sa tanang OLMB leaders, and good morning sa tanang mga leaders sa Banlag, and mga leader pod bisan pa man sa katibukan sa tanang simbahan. Good morning sa tanan. Praise the Lord. Good morning, usab sa ko ang commander, no, akong wife, Pastora Gina. Morning pod kang Ann Brownback karon na sa Mount Diwata, may buntag dia kang, may buntag Paul Michael Rubio. May buntag dia dong sa Santo Tomas. Morning po pastor o pastor og sa mga anak nimo og sa tanan nga mga viewers sa Pisky, good morning. To pay the price for... Morning po, Pastor Gracia sa Diyos o Pastor Don. May mundag dia sa Panabo City. OLM Caris, Panabo City. I bow before you. Ato pa, wow, good morning. The best good nga sugdan ta ang adlaw uban sa kalipay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. May mundag po, Pastor F. Protpol M. Saves o Pastora Gina Sibio. Blessed morning, Pisky family, from my wife. Morning, April Agustin ni Roy. Good morning po, our beloved mentors og sa tanan Pisky fam. Morning, Rotsan Kanyabi. Good morning po, pare. Arnold Tabat Iroy diya sa Panabo City. Ala, dagagipukaw ni Pastora Gracia. Good morning, OLM Pisky family. Emilia Satorinas Iroy, Arnold Tabat Iroy. Anita Shero, Mercy May, Mercy Satorinas Lano, Janlyn Satorinas, Jacqueline Nakela, Marlon Satorinas, Marquez Pononsor Pacuelas, Grace Marie Lopigos Denyas Kidapawan, April Joy Pacquiao, Junjet Navalio, Judy Andrilon, Ginny Yap, Judilyn Pulido Daiti Kahis, Mar Sabati, Letem Pahi Arit Nimrof, o Michelle Gori Sabati. Morning daw, morning sa inyong tanan. May butag po Carmina Manto, diya sa Purok Santol, Banlag City. May kabutagon sa akong mama o papa, kanunay nagapaminaw sa Pisky. Love you both. Kikan ka Pastora Gracia. Good morning po, Sister Annie Lombong Lanos Kalaykay. May buntag sa inyo diha, uban ka Brother Uli. Ala, good morning po daw, Annie Lombong Lanos Kalaykay, April Agustin ni Roy, Karen Rosales Trilon. Kumusta si Karen, ha? LG Drilon, Ladia, Hana Gina Kilinsor, may buntag. Good morning po sa akong higala, akong partner, kibali akong kuya, George Banagwa, ang pangalan Joseph Elombra, diagayod sa Tugbok, Davao City. Bisitahon tragi ka diha ba po. Biyaya Bindisel Salbarti, may buntag. Namukaw po si Ani Lumong Nanos Kalakay. Good morning daw, Hanan Gina Kilinsor.
Ate Vinci Puentes, Robel John Kalaykay ug Grislin Mahire. May buntag po Anthony Barrios nag-show up this morning. Okay, sa tanan nag-birthday karong adlaw, Agosto 27, 2020. Happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Happy birthday. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. So gikan din sa pumuko sa kabuntagon, amo ang mga wishes and prayers for all of you. Karag sa ulog sa inyong adlaw nga tawhan, panalanginan gid mo sa Ginoo. Happy birthday, Pag malipayon mo, tagaan pa mo daghang tuig yun. happy, Bisan tud bawas na kada tuig pero happy, mudako man pong edad. happy, happy. Ala, happy birthday! Maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad Ayaw mo kalimot pagpasalamat sa Ginoo kung naaman gid mo hala pakaon mo pakaon. marami pang Di ba nin pakaon yun birthday, di ba? Okay. Hallelujah, my God. Wala na mo ko po si Carmina Manto, no? Lia Lunasin Arcer Nizanol, Otnam Mark Lunasin Manto, Niel Latori, Niel may buntag Dias Diwalwal, Gisa May Mancao, Angel Grace Lunasin Palma Sioni, Libutan, Ochabelio Cristina Galicia Gola, Mary Chris Gola Abaw. I'm longing for you now. May buntag po daw kay Brother Ninyo og kang nice Word sa tanan gikan kang Anthony Barrios. out, oh Lord, for more of you. Alagi po ko po daw nilutsan kanyabi ang mga biniminis. Mata na daw mo. Si Enjoy Agad, Mayan T. Iglesias, Maylin, It's Canyon, Kenneth Rus Vasquez, Canyon, Christian J. Canyon, Kay Beta May, Saragusa, Marinel Saragusa, Abing 2, Divine, Nela Jane Nagliba, Sophia Ana Marie Rimpas, og Mela Canyon, og Jonina Holpa Arellano. Mga Jesus Binibinis. Pinamot yung lalaki kauban ninyo. I'm called Jesus Binibinis and Mr. to Binibinis po siguro. Allah, good morning, good morning. you. Praise the Lord. Mato kita sa itong pagampo before kita magasugod sa itong word. And padayon sa hatag greetings sa unya. Gyapon to taon. Let's pray. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo nitag sa kabuntagon. Salamat sa grasya nga maghihatag ka namo. Pasalamatan ka. Salamat Lord sa other day nga imo na pong gipahulam namo. Ginoo, tabangi mi. Bisan pa karon tagna ang imong pulong o Dios mamahimong maplastar sa among kinabuhi. It will encourage us and to push us, O Lord God, to go forward ngadto Ginoo sa imong will sa among life. Lord, i-bless ang tanang PSKians this morning. I-bless ang tanang churches, mga pastors. I-bless Ginoo even entire Philippines. Bisan pa sa mga gitubang karon, but we declare, Lord, tapos na, humana. Ning daog lang gyapon ka Ginoo, wala gibahid sa kapilihan o Dios because you are our victorious God. Ginoo, salamat amo lang i-claim ay imong kadaugan sa krus sa Kalbaryo nga mahimo namo karon Ginoong mga takna. Dalaygon ka Lord. I-bless ang tanan o Dios karong takna. In Jesus name. Amen. Amen. To you.
Okay, dito maglangan karong buntaga nin. Mato kita sa atong paghisgutan karong buntaga about atong topic charger. Charger. Okay. Siguro nin unsa may mo nakita diha before nato ipadayon kamunduhan nice. Unsay mga revelation karon sa inyo ha before tamanto sa mensahe. Gidaw si Ninyo. Ano lang Mike. Sa ako, pastor, nung una, charger, palagi kayo laing mauna-unaan nga isip sa spiritual nga reflection sa about pang una-una kag charger. Pinaka unang-una gyud wala para sa ato as Kristiyanon o sa amo sa ako lang kita nako simbahan na siya. Simbahan na siya nga kung asa ta maka-charge ba sa ato ang kadasigon ana kay tud pagani sa atong pag-alagad digon nato kaya nga kita-kita lang mo po na sa cellphone sa ako lang nga dili gid mabuhay ang cellphone kung walay charger. Isip kon pod Kristohanon di ko mabuhi kung walay simbahan. Pasabot nako ang spiritual ba nga dili ko mahimong ligon, di ko mahimong kanang kuan ba nang recharge kanang puno. Di ko mapuno kung walay simbahan o walay pulong nagahatag og naga-charge sa ato ba. Nagahatag og word ana. Si Nice. Para sa ako, pag may kag charger physically, kung tanaw mo siya item or unsa ba, instrument nga kanang magamit siya para kanang dili ka mamatay or dili mamatayan, ana ba na term. And spiritually, murag, ana pud siya, related pud siya no kay pag mingon manguga nga mo charge ka, so it means low-bat na ka. So, Lubat na ba? Wagkanta ba? nag-ana jud. So, charger gamitonon jud kayo para mapuno kag balik. Okay, taga tog palakpak na. Okay, this morning, mato kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa Leviticus chapter 6, verse 9, okay, up to verse 13. So, tanaw na ito ning usa gyud din. Okay. Mato pa, give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar hearth throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. Verse 10. The priest shall then put on his linen clothes with linen undergarments next to his body, and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire has consumed on the altar, and place them beside the altar. Verse 11. Then he is to take off his clothes and put on the altar, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. The fire of the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. Last verse, 13. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Okay, ang Ginoo magapanalangin sang word karong buntaga. Sa verse 9 up to verse 13, I found out 3 times nga gibalik-balik diya nga kining kalayuha dapat diligin mapalong. Continuous. That's why giingnan sa Ginoo gayod si Aaron ug ang iyang mga anak nga dapat kining kalayo dili gud pwedeng mapawong samtang aduna pagi mga seremonya. Kay kita og seremonya ning panahon na. Kinahanglan nga ang ilahang gihalad didto makuha gyud mo kumbaga mahurot gyud ang iyang fat. Unya, just imagine for the whole night, extended pa if ever man. So dili pwede nga ang kalayo mapawong. So kinahanglan gyud nga way matug. Kinahanglan gyud kanunay daigan, butangan og continuous nga firewood para gayud kanunay magsiga ang kalayo. Okay, so atong i-consider words from the Bible that should encourage us
nga padayon ang kalayo, padayon ang pag-charge. Kapila na mo, naka-experience sa ba mo nga ning lakaw mo nga, karabang, kumpiyansa kay ka ba, ang pagtuon ni mo, ang imong cellphone, naka-charge. Pero di ay ang imong gi-chargean nga, kumbaga, way kuryente ba? So paglakaw nimo, expected na, thinking nimo nga naka full bars ng yun, full bat. Agoy sa paglakaw na nimo, pagtanaw mo sa cellphone, pula. Pula nga murag nang hiwi na ba? Kung importante pagigayo kay na ay mutawag nimo. Nya kuya ra ba kay ng cellphone nga magpula pagtawagan na hurot largo na. Okay, so mangita ka pamaagi. Kay importante man mangita ka pamaagi maka-charge gyud ka. So, daghay mga butang igsoon nga i-consider nato labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon. Because what we are going to understand this morning, it is not a literal charger, it is not a literal phone or a literal electric power. But what we are going to do and understand this morning, it is all about our relationship to the Lord. Okay, so mugani nga atong mensahe karon charger because I believe daghang Kristiyanon sa tibok kalibutan karon nanginahanglan na gyud og spiritual charger. Okay, so I do not to kung nakanungog mo nin og nice kanang giingon nga the church is really on fire. Ang simbahan kakalayo. Or maybe they say the person is really on fire for the Lord. Kanang mo na ka bang kanang tawhana ba grabe ka siga. Ga dilaab, no? So, atong i-consider words from the Bible that should encourage us to keep the fire burning in our life always. Ang atong isigutan karon unsaon nato nga magpadayon ang kalayo, magpadayon ang gitawag og ang atong battery full gyud. Kanang kung pwede pa makita nimo nga mag-awas ba? Di mo po na makita sa cellphone kay makita ni mong pangbagi sa man ng battery puno kayo. Portig yung ituma, no? Okay, so dili lamang unta ang kinatibuk ang simbahan. But what we are going to understand this morning nga ang kalayo o ang battery, spiritual battery nimo dapat gyud ikaw mismo maka-experience ni ini. Ayaw tuguti, for example, mag-asawa man ni sila ron. Ayaw niyo tuguti nga sininyo lang ang full bars. Unya si Nice, lubat. Dapat kamong duha ang full bars. Kaya nga naman, pag full bars mong duha, nindot ang inyuhang komunikasyon. Nindot ang mahitabo bisan pa sa inyong relasyon. Okay, this morning, matud pa, sa itong gibasa di palang dugay, in verse 9, matud pa, give a Aaron. Ihatag daw kang Aaron, ug sa iyang mga anak, kini nga sugo. Kini nga sugo. Kini nga command. Mato pa, these are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar, hurt throughout the night. Sa tibok gabi, matod pa, ang burnt offering ibabutang yun ibabaw sa altar. Till morning, hangtod sa kabuntagon. Just imagine, 12 hours maybe, kinatibok ang gabi. But adunay mato pa, and the fire must keep burning on the altar. Dapat ngang kalayo kanunay gadilaab. In verse 12 mato pa, the fire on the altar must be keep burning. Katong gingon ako kaniya. Tulo ka bisis gibalik-balik ning gingon nga the fire on the altar must be keep burning. It must not go out. Meaning to say, dapat dili gyud siya mapawong. So every morning, grabe kanagug ko. Dapat dili ko daw di mapalong. Every morning, look at this. The priest, ang pari, is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. Padayon. Dili pwede nga mapalong yun ang kalayo. Kikinahanglan, required siya ang kalayo kanunay gyud gasiga. Ug mahitabo lamang kini kung kanunay na ay sugnod. Every day, butangan nilag sugnod. Kay dili pwedeng ang kalayo mawala o mapalong. Sa 3C, matod pa sa verse 13,
the fire must be keep burning on the altar continuously. Continuously. It must not go out. Matupad din sa 12, the altar must be keep burning. It must not go out. In verse 13, continuously. Meaning to say, why putol nin? Why putol ang kalayo? So, it should be our prayers na to, karong buntaga, nga unta mahitabo ni sa mga simbahan. Nga ang kalayo, nga ang battery, spiritual battery na to, magiging full. Dapat yun punong-puno. Dapat yun, kanabang, kung pwede palang mag-awas. Dili namang sa mga kasimbahanan, even sa mga Kristohanon, individual. Sa tibuok kalibutan. Murag layo naman itong tibuok kalibutan nin. Dili na lang sa atong simbahan pananglitan. O sa inyong simbahan. Dili pwede nga, mugani dili pwede nga undangon ginato ka ng mga butang nga mooy hinungdan nga kita madasig. Ay ang problema. Usahay ang mga butang nga makapadasig, mo na ni naundang kay, for example, pagsimba, tingin mo, mga pag-ampo, uban pa. Mo ni mapamaagi igsuon nga, mo ni mag-cause sa fire kanunay magdilaap. Naka-charge kanunay. So dili maunsa, kumbaga kung nakay phone, if ever naka-charge ka kanunay, sigurado bisa pag anytime katawagan, dili pwede nga digi ka katubag. Nga naman, naaman kay battery. Okay. Naiusa ka istorya ba? Na daw pastor nga nagsangyaw siya. Unya ka ng tawhan ng isangyawan niya, wala niya ma-follow up. Okay. So, one day, nakalitlaman, na-surprise siya kay ang simbahan niya, building. Nagdilaab. Grabe. So, dagan-dagan siya dito. Dagan kay mga taon nanungol. Nya katong tao ngayang gisangyawan, siguro mga pipila ng mga tuig na nakalabay. Ning abot. So, giduol niya. Gina niya, Brad, nganong karon pa malagi ka nagduol? Nga kantong miagi noon nga, unta, wa pa masunog ni. Wa manong kamuduol simbahan. Matupatubag sa tao. Nagdilaab mga pastor, mga miduol ko. Namoy nakuha ang istorya. Dulo ng simbahan pag magdilaab. So, sa pipila ka tuig niyang gipaluap to, wala gin mo duol. Meaning, kung literal man, duolon gyud ka. Dagay mo duol, bumbiro, mga silingan, mga chismosa, himantayon, manuol na. Kaya nagsiga ang simbahan. What if kung adtuon nato sa kita mga espirituhanong pagdilaab? Naagin mahitabo igsoon nga revival sa mga kasimbahanan if adunay spiritual on fire. Lagi kung naka-charge lagi ang mga Kristohanon. Naka-charge. Full bars. Hallelujah. So, adunay mga butang igsoon nga ato ang lion karong buntaga. Mga questions we need to ask and try to answer, and we consider this fire that is spoken of in Leviticus. First of all, unsa kining kalayuha? Katong gibasa nato ganiha. Secondly, whose responsibility that this fire should not go out? Kag kinsang responsibilidad nga kining kalayo dili mapalong? Ikatulo, how can we see that the fire does not go out? Kung saan na ito pagtanaw nga ang kalayo di naging mapalong o di mapalong. Ika-4, why should we keep the fire burning? O nga nung kinahanglan nga atong cellphone naka-charge? Okay. So, first of all, unsa kining kalayuha nga gisgutan sa Biblia? Ang scripture nagtug-an kanato unsa katong kalayuha. Over and over sa Old Testament, gipahinumduman kita sa symbol sa kalayo. The fire first appears as Moses nga nakita niya sa dihang gipadaygan sa Ginoo sa unang pagtawag niya kang Moses. Sa dihang nagdilaab ang burning bush, katong bush. Nga, wa may ning daig, wala may ning siga, wala may ning dagkot, apan nagsiga. Dito sa desierto, apan matingala si Moses tungod kay ang maong sagbot o katong sampinit,
wala gyud sa maugdaw. So Moses had often seen Moses burning in the desert, but he had never seen one that wasn't being consumed. Dito sa deserto, makakita sa daghang kayo dito mga bush nga nasunog. Nasunog yun. Pero na itong panahon na, katong bush nga iyang nakita, wala yun masunog. Muga ni gingnan sa stingog nga, oy, hubo ang imong sandalyas, kay kining lugar balaan. Okay, so, kung imong tanahon, katong nga kalayo, represent the presence of God. Dili ta maka-charge kung wala gid ka sa presensya sa Ginoo. Dapat dili ka malayo sa spiritual charger. And of course, no, kung atong just only a metaphor or example, ang pinaka-importante nga masabtan nato, it's in the presence of God. Masagingon sa Bible, nga kung nakas presensya sa Ginoo, in the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, there is peace forevermore. In the presence of God, there is blessing. Because presence of the Lord signify Himself. Siya na. Pag naa siya, anaa ang tanang butang nga atong ginatinguha. Mga usa pa may atong buhaton, mo gani gikinahanglan, ayaw gyud palayo sa presensyas Ginoo. Okay, so kung imong hinumduman sa dihanggi kuha ni Moses ang mga Israelita from Egypt dito sa wilderness, another na po ng example sa fire dinhi katong haliging kalayo nga nahimo nilang danag, nahimo nilang suga, nahimo nilang street light during night time. So kung imong tanawon, ang kalayo dito, fire by night, ang kalayo, meaning to say, muna siyang magdanag, muna siyang maghatag kanimong iwag. No? Kung maka-charge ka kanunay, grabe ba? Kung maka-charge ka kanunay, maiwagan kay. Kumbaga, you are always illumined. Nay revelation nga ihatag sa Ginoo nimo. So di ka makasa. Kay ngano man naamay kalayo nga kanunay gidanag sa Ginoo sa imuha. Okay, so another thing, in the Mount Sinai, the mountain was burning with fire because of the presence of God. Katong Mount Sinai, kung nakabasa mo sa Book of Genesis, nga nagdilaab, nag-aso tungod sa kalayo sa Ginoo, nagrepresenta to sa presence of God. Mugay katong mga salita nang hadlok sila. Thinking nila kung saan nahitabo na kang Moses, sadyang si Moses dito ibabaw sa Mount Sinai. Okay, so God's voice came and called for Moses. And Moses went up and received the 10 commandments that were written by the finger of God. Makita natin And then the fire of the Lord, of course, during the time of Elijah. Katong sa panahon nga dito sa Mount Carmel nice, nga naghimo sila pragtakos sa mga false prophet ni Baal o ni Astoret, no, ni itong mga propeta, false prophet ni Jezebel. And then, kung imong tanawon diha, gipauna ni Elijah katong mga propeta ni Baal sa pag-perform sa ilahang ginabii nga halad, pagpatunay kunuhay kung kinsa gyud ang tinuod nga Dios. Nahuman na lang sila, nagsamad-samad na lang sila, nagipangkapoy na lang sila, wa gyud kalayo nga nag-consume sa ilahang halad. But kang Elijah sa pagpangayo na sa Ginoo, gibuhat gani niyang tanan nga murag di man gyud imposible, imposible man gyud nga maugdaw tong kalayo atong sugnod o katong offering niya katong baka kay gipuno niya tubig. Grabe no? Bisag kung saan pa siguro nimo na di ginamusiga kay ngano man tubig, nag-overflow ang water. But when the time nga si Elijah nangayo sa Ginoo tabang, iyang gi-claim ang gahom sa Dios, kay ang tumuog tuyo nga tong kalayuha mag-prove gayod nga ang Dios nga gialagaran ni Elijah tinuod nga Dios. So wala siya mahigawad, wala siya masipyat. Kay ngano man sa panahon nga gipangayo niya kini ang Ginoo na mati. And the fire from heaven gi-consume ang tanan halad nga gibutang ni Elijah ibabaw sa laran. Patigali ang mga bato ng ugdaw, di ba? And then diha na-prove gayud sa mga tao nga nag-witnesses o nag-witness niadto nga maong panghitabo nga ang Dios gayud tinuod. So, ang kalayo tinuod. So, ang kalayo nagrepresentar na sa power sa Ginoo. So, usa pa may buhato nato. Mugani nga kinahanglan naka-charge ta kanunay. Kuhaon nato ang fire, kuhaon nato ang power that comes from Him. Power to survive.
power to continue sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Karong buntaga, aduna ko ipipila ka mga, I have only 2 lessons for us to understand. Aron daw magpadayon nga maka-charge ta o ma-full bars tanin. Nice. Number 1, ayaw palayo sa mga buluhaton nga maoy muhatag kanimo og kuryente sa imong pag-alagad. Usa mang buluhatona, diao, Devo. Ganang kay kutong kantang one time nga gikanta ni itong Devo. Devo kada adlaw. Palagi tugtog na nato ka juta para madunggan sa to mga viewers. Importante na. Facebook sige scroll, updated sa mga pag-oo niya. Ang kinabuhiwan na bago, i-Facebook nang nindot nga book kana imong Bible. Ang newsfeed na makaayo ug magkadasig nimo. Samot na kung iyong atlawat labon, samot na kung iyong kinahamon. Mauni na ayo nga uso nga makaayo nimo. Devo, adlaw, Devo, walay laktaw. Okay, thank you very much. Okay, kinala palakpak na. Okay, kung imong tanahon, mo ni mga mupush, mo ni hinungdan nga nung buhato na to na. Kaya naman, ang Devo makapakusog sa imuhang espirituanon nga pagpangalagad sa Ginoo. Diha nato makuha ang espiritual nga power o kuryente. Ipalayo nimo imong cellphone sa imong charger, siguro pa pila ka oras kang gamit niya na, apan pagkahuman niya na, lubat. Sa diha malubat ka, di na gina siya magamit. Sa mo ni mga buluhaton nga maoy mohatag kanimo og kuryente sa imong pag-alagad sa Ginoo. I tell you, disciple or Christian all over the Philippines, all over the world, don't tell me nga kung nangalagad ka sa Ginoo without devotional nga until now ning kumbaga nag-survive ka. But kung gusto gyud ka nga mamahimong kusgan sa pag-alagad sa Ginoo, I tell you, this is not a suggestion but it is really a command. Sa gingon diha sa Bible, Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. Gikinahanglan ni Joshua. Dako siya katubangon nga trabaho. Dako siya kadtuon. Just imagine, iyahang i-claim ang promised land. For the first time, kabago lang namatay si Moses ng panahona. So dili sa iyo ang iyahang trabaho. Yang dalo ng tibuok naso sa Israel. Katong mga batanon pagyud, mga lisod patudluan. Ang katakos na akang Moses sa panggikuha na sa Ginoo si Moses. O siya ang nagiging successor. Siya ang ningpuli. So dili pwede nga wala siya kusog. Mugay ni matod pa sa Ginoo kaniya. Meditate the word of God day and night. Mato pa, then you will be prosperous and successful. Kumbaga kung ato ning sabton pagayo, gingnan sa Ginoo si Joshua. Joshua, kung gusto kag success, gusto kag prosperity, buhata lamang ni, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Di ka mawadag kuryente sa imong pagpangalagad kung kanunay ka naka-charge, pinagi sa imong Devo. Another thing, pinagi sa imong prayer. Dapat nga gikinahanglan gini siya. Muga ni hinungdan nganong si Jesus gitudloan ni ang iyang mga disciple. One of the primary lessons ni Jesus Christ nga gitudlo siya mga disciple prayer. Katong the Lord's Prayer. Mato pa gitudloan ni ang iyang mga disciple ni Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Grabe ang tudlo niya.
That's the reason why mato pa ni Pab ni Paul in 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Si Paul mismo nakasulti niini. O si sulti ni Peter po, 1 Peter 5:8. Ha? O sa gingon ni Peter 5:7, pakibutang daw ta, 7. Cast all your anxiety on him, for he cares for you. Verse 8. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion, seeking someone, looking for someone to be devoured. Nganong kinahanglan mag-ampo kita tungkol kina kita'y kalaban ng galibot-libot. Nati kalaban. That's why mato pa ni Paul 5:17 sa Thessalonian, pray without ceasing. Muni armas po ni Daniel. In the Old Testament, 3 times a day nag-prayer siya. Gikalikot-gutan sa mga tao, kaya nga naman mga tao dili may nampun, masuko na sa mga tao may nampun. Like pong sample, nagtrabaho ka sa imuhang trabahoan. Kung prayer po ka, mga na magiging sa imong kaubanan, Brad, ka nang di pa ta magsugod, pwede ta mag-pray. Mga na po naman, nala po ninti pa karong non. Normal na siya. When you do things for the Lord, ang mga taong iyas kangit-ngit, masuko. Kaya ang pagtuon nila ang buluhaton nato para sa Ginoo, makalangan na silang trabaho. Wala dahil sila masayod nga importante dahil kina sa itong kinabuhi. Okay, so, mga buluhaton kini nga mohatag kanato, kanimo, kanatong tanan, o kuryente sa imong pagpangalagad. Devo, prayer, another thing is cell group. Cell group. Panagtigom, ginagmayng panagtigom. Mga pastor, ganong apil man na? Apil na, kaya nga naman, makadungog ka og mga testimony from your friends. Sa imong ka-cell group members. Makadungog ka, encouragement, importante ni makaigsunan. Dili pwede ka mabuhing ikaw lang. Nagkinahanglan kag kauban, mo gani nagminyo ka din, di ba? Kay gusto kag nakay ka istorya. Oh, lisod man po nang matug, ikaw lang usa. Makadugay makigistorya ka sa bongbong. Ang uban makigistorya sa unlan. No, nya panganlan pag yung unlan. Yan na yung magkadungog ni magkano sa tawanan mo naman luuya po hindi maminyo oy. Nanay, ana ba? So nanginahanglan gitag kauban, hinungdan nangita si ninyog nice woman. Okay, naasawa. So nindot ta kay matulog. The same po na sa atong pagpangalagad, isip Kristohanon. Kung gusto ka nga mupadayon, ayaw palayo sa mga buluhaton nga maoy muhatag kanimo og kuryente sa imong pagpangalagad. Devo, mo tinabuan, prayer, cell group. Ikaupat, cell celebration. Kanang panagtapok sa daghan mga cells. Kanang Sunday cell celebration. Importante na. Mga pastor, karong panahon na lisod bago magtapok-tapok. Watay tapok, pero pwede ta mo tapok. Importante lang nata kita og quarantine protocols. Di ba? Ya, sa kadukan po nato anay, murang pataya. Sa dapat natay prinsipyo. If ever di magikakadto, natay ginahimo, kining atong ginahimo karon. Digital online ministry. You can just open your cellphone. Lagi di ka-open pag wa naka-charge. Open your cellphone, pangitaan ninyo ang mga wali sa mga pastors or adunay mga live streaming, adunay mga live nga mga pagwali sama sa pamukos kabuntagon, mamati ka kay nganuman diha makakuha ka og gahom nga madasig ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Di kinahanglan na. Bawal ang maluya sa atong panahon karon. Napildi pa ka tungod kay pandemic, luya pa imong kinabuhi pagpangalagad, luoy ka na kaayo. Okay, another thing, not only self-celebration, but sharing your testimonies to others. Pastor, makakuha di kag power ana, kanang kadasig ana. Yes. When you start to share your testimony, kadto sa imong higala, if na kay katrabaho, kanabang muhatag kag panahon para sila, Brad, kanabang abig kagabi iba. Pasalamat ko sa Ginoo nga ingan ni tabo ba. So while sharing your testimony, kung siya open, madungog na niya, malipay siya. Labi na ang iyahang nadunggan, mao sa iyahang experience nga wa siya kadaog, napildi siya.
For example, gabi iba, giaway ko sa akong asawa, brad. Pero pasalamat ko kay ang pulong sa Ginoo naghatag nagakog kaalam ba nga matod pa ba na higugma imong asawa. Oh. So siya mismo katong gabi una pod gikasaba niyang asawa, gitudahan ning kasaba. Wala ka makahibalo sa iyang sitwasyon, pinag-testimony ka, nakaamgo siya. Nga pag kumana, brad, salamat kay brad kay nasultian ko nimo ba. Gabi ipod akong kasab akong asawa. Mo na kalargo nga. Eh, normal mo po na brad, pero ang atong asawa higong maong ginato na kay nakabutang man sa Biblia. So to rin niya na nahimong testimony imong life. Nahimo kang example sa iya. So diha nga panahon nagsugod na. Na naghihimo ang Ginoo sa kinabuhi sa imong higala true sa imong pag-share sa imong testimony. Na yung mga butang nga usahay wala na to masabti. Pero kana day mga butang nga pamaagi day na sa Ginoo aron aduna kay spiritual strength. Aron nga ang imong pagkatao, ang imong spiritual battery makakonek sa tama nga charger aron gyud mapuno kini. Yes, of course, wala mo laing yung kakunekan nga makahimo nato nga ma-full bars kita no other than the presence of God. Another thing, katong gi-share ni ninyo ganiha, dapat maadtog ka sa simbahan nga nagtudlo unsa gyud tinud-anay nga pagkinabuhing matarong. Lain mga butang usahay dili na to masabdan kay thinking usahay nato ang pagsimba murag nahimo na lang natong ritual. Wala ta masayod nga ang pagsimba di ay usa ni sa kikinahanglan nato aron mapanton ta, mapahinumduman ta, matug-anan ta sa mga butang nga wa nato mahibali. Another thing nga pwede mamahimong mudugang sa imong kuryente sa imong pagpangalagad sa dihang nag-extend kag tabang sa mga taong nanginahanglan. Kamot man ka sa Ginoo, dalunggan ka sa Ginoo, kasing-kasing ka sa Ginoo. When you extend help to others, labi na sa mga taong nagkinahanglan gayod, wala man magdemand siguro og dinagko. As long as you can do help, kana mag-extend mo ang tabang ngadto sa ilaha, diha adunay mga butang nga nahitabo o mahitabo sa imong kinabuhi. Okay. So motoy number 1, ayaw palayo. Kung gusto ka nga ang imong kinabuhi naka-charge kanunay, you need charger. Ang charging isgutan din sa Biblia katong Devo, prayer, cell group, cell celebration, sharing your testimonies to others, and helping those in need, o simbahan. I forgot to put the church there. Okay, number 2. Kinahanglang matagadlaw imong i-check din nato nin kung okay pa ba ang imong spiritual battery. Diba? Check ni mo na. Di ba kini nga tong cellphone, pag mulakaw ka, sa mga taong, labi na katong mga taong negosyante o nagtrabaho, kanabang para sa ilaha ang cellphone, usa na sa pinaka-importanting butang. Pagkuha nila, tanaw lago na nila ang battery. Bagay ko ba overnight na, ka-charge na, kaya para pagkabunta, pagtanaw sigurado na. Importante. Ingani po daw, di ay. Kinahanglang matag-adlaw imong i-check kung okay pa ba ang imong spiritual battery. Gina-check ni ba? Kanang mag-pray ka, Lord. I believe, no? For example, ikaw nin, kabalo ba ka sa imong standing sa Ginoo? Kabalo magigana, di ba? Makabalo kang medyo naluya na ka. Di ba? Na-experience ba na ninyo? Usay hinungdan nga nung maluya. Gidaw. Usay hinungdan nga nung maglubat ang atong pagpangalagad. Gidaw ninyo. Unang-una pastor kuan. Isa gid sa rason kay kanang di na ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Anya anang Kailangan mo dunggan. kailangan madunggan. Mas dako og panahon sa kanang kalibutanon ba? Pareha sa cellphone gyapon, di na to'y palayo. Imbis nga magbasa kag Biblia. na mag-tie up sa cellphone. Mas daghan yung panahon sa Facebook or sa paglingaw-lingaw daw, pagdula ni mag-email, so mawala na. Tingala na ka nga bisag sa prayer, mugbo na lang kayo. Prayer man ka, wa nay gana kay tungod taluyan na ka. Ang utok. Kabalo nga ang imuha day na drain na imong battery ba? Na drain na ka sa imong spiritual nga kuan Relasyon. relasyon sa Ginoo. Manang isa gina sa rason nga anong maluya o murag na gid ka ba murag malubat Lubat na yun. lubat na imong spiritual. Kuya mo ng lubat din kay masipet ka na libat.
O jud. Di nakakita. Daghan na di na ka. Dubli na. Nay. Okay, si Nice, basig na ka. What's nice po? Usay rason nga nung maglubat. Isa jud pod sa rason nga ako ang as experience no being sa kakristohanon. Kana yung malubat ka tungod kay mawala na gyud imo ang intimate relationship sa Ginoo. Mawala na ka sa imong prayer ba. Kay ang prayer man gyud dara man gud ka kanang ma-build nimo ang imong relationship sa Ginoo mo nang kumawala ka ana murag dara gyud mahinay-hinay murag di na lang kakabantay ba nga tingala ka sa matag adlaw murag sa puton na ka murag ang may issue mas ko nakagkalit murag ngayon ana ba murag mga isa sa mga timailhan ba kanang nag-drain na gyud ang imong Mga battery. simptomas. Oo, yes. Oo. Yun ana mo nang kinahanglan nga everyday mo gani nang always ginatudlo gyud sa ato nga continually gyud taga-adlaw padayon gyud ang mga pag-ampo. No, irritable ka na. O ang imong pasensya mo bu na kaayo. Patingala ka nga way rason, masuko ka. Mo nga pag di ka sensitibo, kapag to nimo kinaiya lang nimo na. Para ka nga, ingani magug ko. Magbuot ba rin sila, manlita ko. Pero matingala ka, na time nga buutan ka. Pero dagag time nga maldita ka. Ang buot pasabot ay diha, lubat ka na. Wala na kay spiritual battery. Naman diha, pero wa na gyud. Drain na. Kumbaga, wa na gyud bisag pula. Di ba ito man na nakabutang, puti ba? Nakabutang sa tuwang sa battery, puti no? Puno na siya. Oo, di ba nguban itom? Ay puti, di ba? Puti man tawag, puti man akong baterya. Puti siya. Pero pag mahurot na siya, itom na lang. Ako ba niya, itom na lang mabilin? Pero muagi pa na ganay pula gamay. Di ba ni pula? Kung naipula, meaning to say, makadawat pa kag mensahe pag na-message na mo. Pero pag drain na drain ka na, hubas na hubas, gid wala na gyud. Ang imong cellphone, di na mo makita po diha. Itom na po gayo. Ingana po na atong kinabuhi. Mga di pwede, mga di dapat sensitibo ta. Pag tanaw ni mga medyo di na maayo, pangita lagog kasaksakan, bitbita ang imong charger, isaksak largo na, ngadto sa, kung nagitawag og pinaka source of power. Kinahanglan gini siya. So, adto ka largo sa imong divo. Prayer largo. Ibalik ang mga butang imong gihimo kaniadto. Murag ko mag-asawa, di ba? Murag mag-asawa. Matingala ka sa inyong relationship, labi na sa early year or early month. Parting ninduta. Oh, kaya nga naman, mutultol pa man si Bana, mutultol pa si asawa sa iyang responsibilidad. Bago pa ba? Mas kunindot pa labi ito, mag-uyab pa mo. Ikumpara ang inyong relasyon karon kaysa mag-uyab. Nindot to mag-uyab pa kaniya to. Kainit kayo to. No, di ba din, pag magpakaon kang nice kanito, unahon ganun mo sa pagkaon, ng mga on mo. Di ba? Unahon mo tagcook, di ba? Nice, oh, niya, pagkaon na. Di ba? Unahon mo na. Karon kumusta man? Mag-una bagyapon sa, o ikaw mag... magdungan mo. Kurang sa kasawa ba, kapastora. Mag-uyab pa may anak kanito. No, ito sa barbecuehan. Pili yung ginako tong unod sa iya, ha? Anya, kung sa tong mabilin diya sa plato, mura lang ti ako, no, ano ba? Yung mangutana pa kasi, mana kasi, kanang, masagay mo. Mana pa siya nga, ikaw, mangitag ka pinakalami dito. Mana kalago dito sa tinira. Day, as ang pinakalami dari. Ditudloan ka, muna siya. Okay, mo ito'y palito ni mo. Ngaon mo. Then, after that, kanang, maminyo na mo. Siguro sa kanang gitawag, over familiarity na ba niyo? Di ba? Usahay mo na, mga una ta. Nga una ta. Mana siya nga, ay, pag una na lang mo, kay napag trabaho na. Una kagkaon niya. Ano ba, no? Sa una, willing ka mag-sacrifice. Pero mo, mga mali din na siya. Mga mali na ba? Mga mali na siya. Dili pwede nga, imo nang ipermanente. Hindi mo magdungan pangaon. No? Ang punto na ako diya ba, the same po na sa imong relationship sa Ginoo. Dili pwede nga, kanabang hulaton nimo ba nga, wala na gyud lubat na lubat ka na wa kay gihimo. Kinahanglan na kay buhaton para mobalik ang imong pagbati. Imong buhaton ang mga butang nga pwede makapaorsa. Kumbaga makapatulak nga ang imuhang gugma sa Ginoo dili mo kunhod. Dili maglobat ang imong spiritual battery. Dapat no
full na full. Dapat yun, sagad na sagad ang spiritual battery. Nga anytime nga magamit ka, anytime tawagan ka, nakatry na ba mo nga tungod kay na kay problema, even tawagan ka, di ka gusto mo tubag. Di ba? Ang tawag niya na, lubat ka. Oh? Kanang nainindot nga buhaton, pero di mo mabuhat. Kinay nagpugong sa imuha, ang pasabot na lubat ka. Pinay mga panahon usahay nga kanaganing, bisag wala kay mahimo, pimangita kag pamagi. Kaya nga itong panahon na naka-charge ka. Ang imong battery talagang punong-puno. Hallelujah. So kinahanglan matag-adlog yun siya. Every day mo gani. Kapalo ba kas kanta kanang gitag, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faith. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Kung di mong tanawon diya, every morning new. Dapat aduna kay gitawag og checking every morning. Kaya ang gugma sa Ginoo, kanunay na, fresh every morning. That's why I'm always telling our PSKians, dili pwede nga wagi kay prayer kada buntag. Dili pwede nga wagi kay himuon kada buntag. Fresh. Nga karabang ma-check nimo kanunay ang imong pagbati. Karabang kamunin kada buntag mag-istoryahan ba mo ni Nice. Ha? Ha? Makamatag yung Ha? pastor, mag-istorya na, gid mi. Kuan mi, magmaylo. Magmaylo mo. Isa lang gid mi, istorya yun. Istoryahan na yun. Unya, kapila ang I love you. Di ba? Isgutan natin, importante, kabahin ba yan ni sa itong pagpangalagad sa Ginoo? Dili na to pwede nga, maraging, lahi man ni siya. No, nga na. Ang pag-amping nimo sa imong relationship sa imong asawa, ingana po ang pag-amping nimo sa imong relasyon sa Ginoo. If you treat your wife as a special person sa imong life, kung ingana ka, niya nangalagad ko sa Ginoo, ingana po ang mas grabe pa ang gihimo nimo sa Ginoo. Kay, kung gihimo na nimo sa imong asawa, nga imong nakita gani, nga sa Ginoo nga nimo makita, moa na kasayahan nga, Lord, I love you. Wala nimo makita siya niya sa imong asawa, di nimo gi I love you. So imposible nga mahimo na nimo personally, heartily kay Lord. Nga wala na nimo mahimo sa imong wife. Dapat the same as our relationship. Kung gani matupa o sa gingon dito sa Book of Leviticus, dili pwede nga ang kalayo maundang. Ginasugo gyud ang mga anak ni Aaron nga ang sugnod dili pwedeng maundang. Matupad dili gyud mag-die down ang fire, dili mo go out ang fire, meaning dapat ang fire kanunay nagsiga, dapat naka-charge kanunay, gina-check gyud. Matupad, the fire on the altar must be kept burning, it must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering. Every morning matupad yo. Every morning, the priest is to add firewood. Kumusta man rong buntaga, gidugangan ba nimo og sugnod? Aron magdilaab kanunay? Or wala? O sa giyon sa 13, next verse, 13. The fire must be keep burning on the altar continuously. It must not go out. Ang mga pasaboting, so dili pwede lagi maglobat, dili pwede mapalong, dili pwede mawa. Gikinahanglan ka na. So katong gisgutan na to ganiha, divo, prayer, dili pwede nga imong schedule na lang na siya. Nga mo anak ka ba nga, ay next day na lang ko magdivo, next day na lang ko mag-prayer. No. You need to do that every day. Dapat nga adunay sugnod kanunay para magdilaab. O sa may sugnod nimo, your devo, your prayer, hallelujah, your cell group, cell celebration,
sharing your testimonies, helping those who need help. Simbahan. That's your firewood. Bringing souls diya sa church. Inviting even your friends. Muna imong sugnod para magdilaab kanunay ang kalayo. Para kanunay naka-charge ka. Hallelujah. Kanindot kung imo masabdan kining pulong karmuntaga higala igsoon. It will encourage us to do more. Di ta mamahimong muing enough na. No. Walay pulong enough sa mga disciple. Di ta matagbaw sa itong gihimo kada adlaw. When you pray, di ka matagbaw. Just go to your next level. When you read your Bible, do the devotional, the journal, di ka matagbaw. Yes, mas-satisfy ka sa revelation sa Ginoo. Pero di ka matagbaw diha. Padayon pa, padayon pa, padayon pa. Sa luma pa ang mas pinakalalom. Ayaw experience sa tubig nga tag-usalang kadangaw. Katong Book of Ezekiel, katong giingnan sa Ginoo sa Ezekiel, adto ka. Unya mato pang tubig taga-kiting. Palay pa kuan pagyud pa. Padayon pasunahan ang tubig taga-tuhod. No? Meaning to say, ang imong gihimo para sa Ginoo ay kakontento nga although na nay tubig pero taga-kiting pa man, taga-bukong-bukong pa man. Di ka mag-enjoy ana, mabasa lang imong lapa-lapa. So mato pas Ginoo, padayon pa. Taga-tuhod na, hantod tagahawak na. Tagahawak na sir, tagahawak na. Sige padayon pa gyud. Hangtod nga taga-dughan na. Oh, pero ayaw diha ka kontento. Padayon, hantod nga di na gud niya malakaw. Lapas ng tubig. Naglangoy na siya, nag-enjoy na. Grabe. Ingana, unta ang mahitabo sa tuwa. Ayaw ka kontento sa imong gihimo karon nga para sa Ginoo. Mas magpalalom pagig ka. Mugani matud pa, dapat nga ang kalayo magsiga kada adlaw. Mugani nga ang sugnod kanunay na ala daigan gina butangan nagsugnod hangtod nga magdilaab kanunay. Pag aksog palong butangan na pagsugnod, butangan na pagsugnod. Kaya naman, ang tumungog tuyo sa Ginoo nakitang tanan magamit og madasig kada adlaw. Hallelujah. Praise the Lord. Heaven's in my Igsoon karon muntaga unta natin nasabdan sa pulong sa Ginoo. not apart. Tanawa ang imong spiritual battery. Heart and soul I-check. right Ikaw mismo kabalo ni anak. for you. Kumusta ang imong smile every day? Makahimo ka ba pag-smile? Me Taliwala sa mga problema? with your Or nag-aksyon ka nagkalubat because of problem? my God. I'm calling Everything nga negatibo nga mahitabo, turn it into positive. you. Because sometimes problems in disguise na sa blessing. With your spirit All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. down. Igsoon, basi nag-need kag prayer karmuntaga. I would like to pray for you. Sa word usab nga karmuntaga nga unta dili ni mawala. Kanunay kini magdilaab sa imong kasing-kasing. Let us pray. Hallelujah. Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo karmuntaga. Salamat sa kahigayunan nga magihatag kanamo. Salamat Ginoo sa mensahe. Kay kinahanglan diay Ginoo kanunay aduna kami sugnod nga among ibutang sa kalayo aron ang kalayo dili gayud mapalong. Imo ning sugo. Pero naa ka namo ang pagtuman. Wala man po kang mamugos. Apan naghatag ka lang o Diyos og dako kay pinadayag. Kung gusto kami nga magpadayon sa among kadasig sa pagpangalagad nimo. Lord, ako nagaampo sa tanan nga mga viewers niningtag ng sa kabuntagon nga masabtan nila o Diyos ang tumuog tuyo sa mensahe. Nga madasig unta sila pinagi sa imong pulong. Bless them, Father God, today. Maybe some of them adunay mga problema. Adunay mga mapait nga experience within this week. Lord, I am praying that your name will be lifted high sa ilang life. Ang imong mensahe kanunay mamahimong presko sa ilang kinabuhi ug ilang masabtan pa kay Ginoo ang imong gugma o Dios nga dili gayud pwedeng malupigan. Ginoo panalanginan nimo bisan pa kini kamong nasod taliwala sa among atubang karon apan kanunay namong ituboy ang imong alan Jesus nga maghari ka sa Pilipinas. Ikaw ang Dios ug ikaw ang hari sa Pilipinas. Lord, we pray, Father, bisa pa sa among presidente, Tatay Digong,
ikaw makikuban no kanunay niya Ginoo. Sa amo na mga pagampo sa pipila ka bisis, dili man sa perpekto, apan isip kami Kristiyanon, amo ning katungdanan to pray for our president's safety. Ikaw ang Dios, Ginoo, magatugot nga mahuman niya iyang termino, isip presidente. Makaplano pa sa mga butang na tama, matuod, mamahimong beneficial kanamo nga mga Pilipino. Panalangin niyo Dios, bisang pang among mga OFW, continue to be with them, encourage them, inspire Ginoo sa ilang kalayo. Apan duol sila Ginoo nga sa imong presensya. I-bless ang Luzon, Visayas, Mindanao. I-bless ang talang simbahan, mga pastors. Kaming talang Ginoo sa among panahon kan, we will arise. Dili kami Ginoo matulog, apan mupangon mi. Ug among ipadayon sa pagmantala ang trabaho nga imong gisangon kanamo. Isip imo kaming tinawag. Panalangin ang talang leaders sa mga kasimbahanan. And I'm praying also especially for my ministry here in Mungkayam. Continue to bless my primary 12, even sa men's network o Lord, women's network. Continue to encourage them, O Lord God, nga mamahimo kami Ginoong carrier of the fire, carrier, Father God, of the blessings. God, to Ginoo sa among mga higala, kauban sa trabaho, o sa among kauban sa komunidad. Lord, i-bless ang talan, even ang ULM, Lord, churches all over the Philippines. Continue to bless all our pastors sa Free Methodist Church, our Bishop, Bishop Alan Bacos, even sa mong superintendent, Pastor Fernando Tan, sa mga kaubanang pastors, continue to bless them. Salamat Ginoo ang imong ngalan may tuboy ni nga ministry. Kini nga pamugos ka buntagon, mamahimo kining usa sa pinakaimportante nga kabahin sa mong buntag usab. Aron Ginoo kami mapakaon kanuhan sa mensahe. Lord, thank you sa imong revelation. Thank you sa imong pinasahi nga paghahatag kanamo kaalam karon buntaga. Ang imong pulong dili kini mapakyas. Makahimo kini Ginoo pinasahi nga pagpamuhat sa among kinabuhi. Ug matudluan kami sa among padayon nga pagpangalaga nimo. I-bless ang tanan. Dalay kong kalon sa walay katapusan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Halos tanan nimong oras. Praise the Lord. No, thank you very much sa inyong pagkiguban. Thank you, Nen. Thank you, Nice, sa inyong time. Nagkaroon sa itong studio. I-Facebook Time to read some of your comments and maybe some of the greetings nga wala itong mabasa kaniya. newsfeed na makaayo. Ato pa sa kong wife, if it is not charged, it becomes unusable. Tinuna, no? Na kung imong And as we read God's word, our faith and power will begin to increase and we will be able to do great things for the Lord. Hashtag plug into God's power and source. Ikan sa kong wife na ha. Power belongs to the Lord and we need to spend a long time with God each day. Devo, walay laktaw. Huwag ilaktaw ang devo ha. Mura gininhawa ba? Kisay makaigsunan karon nga alas 7 di siya maginawa na ko niya alas 8. Hashtag connect today to determine your eligibility. Mado pa ni Joel Duay Blas. Recharge our faith and relationship with God to do good things in front of God. Like Devo, prayer, cell group. Praise God, Joel. PSK is one of the spiritual charger that we need to be plugged in every day. Thank you very much. Good morning, Carosel Malayon, that's General Santos City. Kamusta kong Brad Sikil? Ang atong solar power charger kay ang pulong sa Ginoo, Bible. Kuya po ni Joel ba? Good morning ka Pastor Indensya diya sa Kabadbaran City. Pastor, good morning. Good morning po sa akong pari diya sa Panabo City. Pari Arnold Tabat Iroy. Alatong oras alas 5:35 na sa iyong kamuntagon. Medyo hayag na sa gawas.
I-like, i-heart, iyang mga pulong nga makaayo. Mato pa ni Anthony Barrios ang rason nganong malubat ang cellphone tungod sa sobrang gamit. Kita mga anak sa Ginoo adlaw ta nakigbatok sa kaaway, unya wala tay ampo, unya wala pay basa-basa. Sa Biblia, lubat jud ang resulta. Ampo ug basa jud kay mao ang atong kayuhan o kusog nga dili ta maluya. Okay. Thank you, Antonio Barrios. Law, therefore walay laktaw. Nindot niya uso, Ala atong ipauso ning dibo. ipaus. Nindot ni nga uso. Atong ipauso. Law, therefore walay laktaw. Mato pa ni Pastor, gracias sa Dios. Salamat kayo, Pastor. Blessed kaayo ko sa pulong ni Lord karong adlaw to keep the fire burning. O adlaw, Padayon na madasigon ang kalayo kinahanglan magdilaab. laktaw. Okay. Next. Nga uso, Bawal mapalong o maluya labaw na karong panahon na. Mao maningkamot jud ta permi on fire. Praise God. walay laktaw. Sugnod gyud, sugnod. Adlaw, therefore walay laktaw. Dili pwedeng walay sugnod. Makaligang sa'yo, So atong buhaton igsuon samtang kasiga nangitag sugnod. Dapat naka-file ang sugnod sa gawas. Pagtana medyo wala na kalayo, butang na pog sugnod. Meaning, medyo aksog lubat. Prayer na pod. Di po na pod. Tawag sa mga ka-cell group. Brad, bisita ako ninyo. iyang mga pulong. Mag-cell group ta. Also devil, also devil. Ang kalibutan, grabe pamaagi. Na may cell group ba yung kalibutan? Kanang iniuminom na to sa una, tunga pa ang mga lagads Ginoo. Enjoy ba po ta kayo? Pero ang tinsugutan, puro binuang. Manguli, manukas kadalanan. Ang uban mag-wild pa sa balay. Muni nakuha sa ilahang itawag mali nga cell group. Pero kanato nga mga nangalagad sa Ginoo, ang cell group nga para sa Ginoo, is God's pulong sa Ginoo, dinasigay. Muna hinungdan nga nung maka-charge ka. Pag pauli ni mo sinong balay, na problema, mo na ka, praise God. Kaya nga naman, sigurado, ligo naman ka. Di ba? Kinahanglan ginapagayo. Hallelujah. Praise the Lord. I'm calling out to you, oh my Lord. Praise the Lord. Matod pa ni Pastor Atini Orhalisa, mong mentor. Very impressive background, Pastor. Thank you very much. Salamat, Pastor Atini. Salamat, Pastor Nonon. Tungkol ba ini kami sa for real? No, one time nga, nag-appeal me sa tong Zooming. Matod pa niya. Nanmatig ko. Puslan man nga mayroong kang ginagawa. Kadang mas ninduton pag idon nimo. No, motong panahon na namin gamay kwarta, napalit na mo og kamera. Kanabang, bisag maumaon lang yung taon ba? Kanang cellphone nga nindot kay ba? Ingo, grabe sa for real nga nagtulak na mo ani. No? Kanabang, morning nahitabo ni siya kay ngayon because of encouragement. Grabe. Grabe, saludo gyud kung bisa for real gigamit sa Ginoo. Pwede na kuntal magpon-pon lang tani. Pero grabe ang gihimo ni Lord, no? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Fill me with your spirit. Okay, mato panibiyan si Borden Ratelia Porco dias Surigao. Thank you po sa word ni Lord Pastor nagapainomdom gyud na sa kuha. Sa mga Alabian, kumusta biyan? Dagapay sugnod biyan? nabuhiwan na bag, Awan ay sugnod na si biyan. Nice. nga book, na imong Bible. Dias imong mga silingan biyan ay mga sugnod diha. Makaayo, Ano? ug magkatas. Kung kuan lang ka biyan, no, magsugod ka diha. Tabangan ka na mo. Samot na Magsugod ka diha. kinahamon, mauni na. From Batangas City, Bing Padernal Alcantara. Good morning, Pastor, og sa mga kauban. Salamat sa pulong sa Ginoo. Unlimited ang charge pagbusog ka sa pulong sa Ginoo. Devil, walay Just imagine, unlimited ang Word of God. Kung na mga gitawag og unli karon sa mga phone, unli sa mga pagkaon, unli rice, na mga wato ka sa kanaba nga bahala ka kaon ka dito tudo-tudo.
Diba? Ang puno sa Ginoo anli. Walay oras. You can open your Bible anytime. O gani, kinahanglan ni siya pag-ayo. Pagtanaw nimo medyo ang kalayo, wala na aksyon nag-out, kuha largog sugnod. Huwag sugnod nin. Yeah. Kasing iusa ka Mado pa ni Judeling Coreses Maninggo, always ta magpabilin sa mga buluhaton kung asa ta ma-charge. Taga-adlaw dapat ta ma-charge. Kay taga-adlaw ta magalihok basin mo kalit o kalubat. Always na to sugnudan ang atong kadasig para on fire permi. So blessed to this work. From Mambanisa, Diwata, Laura, I maintain Jude. I-maintain Jude ang maayo na battery para useful po. Ayaw paabutan na mo pula na kay daghan na og danger. Always ta connected diha sa Jesus Energy. Tinood na, no? Tinood na sa kayo. Ikaw may kabaluan na. Pagtanaw ni mo pula na, ay kaya pa siguro ni. Kaya pa ni. No, pangitag yung ka-charge ni mo. For example, wala diya imong ka-cell group. Pangitag kag lain ka. Kumusta mo diya? Nagsugod na mong cell group diya. Pwede ko mo appeal? Ano ba? Di kay ang imo, wala man ka makahimo sa imong cell kay ang imong mga kauban nang lakaw sila na sila business. Kung ikaw mismo apektado na, mangita ka pamagi. Mado pa ni Mercy sa Torinas Lano, good morning Pastor, morning sa tanan. Igmata kay basig malubat ta, dili ta kabantay, dapat full charge. Pirmi salamat sa pulong sa Ginoo. adlaw Basing gusto mo Sir Mercy nga natay cell group sa inyo ha, just text us. Magtagbo ta sa Tagum City. Napoy uban mga pildiha, no? Just text us, no? Gusto lang namo ang inyong time, no? Kamuhatag mong time. Kaya kung kami maghatag time, baso niya napo may trabahoon, kanang inyong bakante, ha? nindot ni pauso From my wife, Gina Sibio, charge sa karon kay basin dili ta kapalit og charger pohon. nindot ni nga uso nindot ni Kini pagpangalagad gyud kinahanglan sigurista giga. Kanang marunong ba? Sigurista ba? Di ka ayaw pagpaalkansi labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang umagan makiglalis mo palit og isda gamay kulang mga dugang ina di na mao. Oh, makiglalis ka na pero sa imong pagpangalagad okay lang maloko ka. sa imong pagtuo Dapat sigurista labi na sa pagpangalagad. Langit ang atong tumbok ani. makatumbok sa kalag makaligon sa imong pagtuo Salamat sa bulak pre, Arnold Tabat Iroy, no? Thank you pre. No, dawaton ako ng bulakan na. Bulak na sa paghigalaay o bulak sa pagkakumpare. halay i-heart of iyang mga pulong nga makaayo Cha! Da! Ayaw mo kalimot sa pag-share ng atong video nga to sa atong makaigsunan. Labi na to manghigalan yung murag kalubato na gyud. Suka ang kasing Uban nalimot na cell group, nalimot na sa Divo, nalimot na sa journal, nalimot na sa prayer, nalimot na sa ilahang mga relasyon sa Ginoo. Ala, pambiti sa video. Ibabad anang pagka-confuse sa imong Okay, mo text trako pastor. Salamat, Mercy sa Torinas yan. Kanang pag-text nimo Star Mercy kana bang napay mga pipila ka adlaw para maka-prepare for me, ha? Kung kinahamon maunindot nga uso Usong nga makaayo. Devo adlaw Devo walay laktaw makatambok sa kalag makaligon sa imong pagtuo Okay, siguro basig mo babay na tanin. Nakamana mo yung mga kumbaga panapos nga mga panamagon sa itong mga kaigsoon ng karubantaga. Sige, pangapagdasig. Paan lang anang paday lang ta sa pag recharge. Paday lang ta nga mahimong full charge diha sa pulong sa Ginoo. Sama ani atong gibuhat PSK. So ako kay nagkatabang nga before ta madto sa tuang matag-usa nga bulahaton kada adlaw. Naata full charge ta kay nakadungog man ta sa pulong sa Ginoo. Okay. Mga panagdasig. Palakpak na. Okay, ka nice.
ang ako'y kabilin lang, no? When symptoms persist, consult your pastor. Ano siya nga. Palakpakan na to na. Kuan lang gud kabilin keep on fire gyud sa matag adlaw. Praise the Lord. Sama gani sa kanang istorya ba nga sa mga tapok sa sugnod biskag unsa pa na kasiga pero pag Wow. once ang isa ka sugnod ana mahiwalay sa tapok di gyud na mo siga mapalong gyud na bisag unsa pa na siya ka fire sa nagtapok pa. So, pangitaon ko nimong cell group. Yes. So pabilin igsuon, magpabilin ta. Sama sa ginaingon sa ato ang mga mentor no nga ang atong panahon gyud karon dili na kasarangan na nagita sa end time. So pabilin nga maglig-on sa matag adlaw. Amen. Okay. So alang sa mga badlungon no nga mga Kristiyano nga hangtod karon. Dili ba ka na bang bisag klaro kay lubat na kayo pero nagsimba lang gihapon ha. Pero wa ko magingon sa inyo nga ayaw mo pag aka nang muundang na mo. Continue lang mo sa inyohang pagsimba. Pero kung gusto mo ma full bars gyud, apel mo cell group. Nya Devo. Basag Bible, prayer. No, usahay maming traditional lang kay murag karaang panahon ba. Manimba pero way gihimo. So kinahanglan ni og gamayng pukpok. Okay, praise the Lord. Okay, good morning Pastor Late Good kaayo ko. Mercy May sa Arizona, USA. Okay lang Star Mercy, imo lang i-review no. Kini nga tong gisgutan karon. Praise the Lord. Okay, so siguro murag atong oras no gadagan man katrabaho pa bay ng kauban dinhi sa munisipyo. So gikan dinhi sa pamuko sa Kamuntagon Studio Center. Kauban ako karon takna mag-asawa Ninyog Nice Sambayon. Walay laktaw. Kanunin ako kining gipamulong dinhi sa atong pamukaw sa Kamuntagon. Shalom be upon us, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. I declare open heaven. I declare increase, promotion, favor, protection, and blessings to all of us. O atong isinggit, God bless the world, God bless Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Isinggit ang lugar, diin ka. I-type nimo. God bless Moncayo. Halos tanan nimong oras sa Facebook sige scroll. Updated sa mga pag-oo niya ang kinabuhiwan na bago. I-Facebook nang nindot nga book kana imong Bible. Ang newsfeed na makaayo ug magkadasig nimo. Samot na kung imong adlaw-adlawon, samot na kung imong kinahamon. Mauni maayo nga uso nga makaayo nimo. Devo, adlaw-adlaw, Devo, walay laktaw. Makatumbok sa kalag, makaligay sa imong pagtuo. Devo, adlaw-adlaw, Devo, walay laktaw. Nagkait panahon ang Ginoo nga naghimo nimo. Halay-lay i-heart of iyang mga tulong nga makaayo. Da. Yo, peace. Uso ka ang kasing-kasing, iusa ka matuuran. Kay aron di ka malingla sa mga bagag ning kalibutan. Ayaw sige babad-an nang magka-confuse sa imong mind. Tayong time in yourself to grow. Tayong time ang Ginoo. Unyay mo na yung adlaw-adlawon. Unyay mo pong kinahamon. Mauning nindot nga uso nga makaayo. Devo, adlaw-adlaw, Devo, walay laktaw. Makatambok sa kalag, makaligon sa imong pagtuo. Devo, adlaw-adlaw, Devo, walay laktaw. Tagay karahon ng Ginoo nga naghimo nimo.
iyang mga pulong nga makaayo. Nindot niya uso, nindot iba uso. Never adlaw-adlaw, never walay laktaw. Nindot niya uso, nindot iba uso. Never adlaw-adlaw, never walay laktaw. Nindot niya uso, nindot ni pa uso. Tefo adlaw-adlaw, tefo walay laktaw. Nindot ni nga uso, nindot ni pa uso. Tefo adlaw-adlaw, tefo walay laktaw. Tefo adlaw-adlaw, tefo walay laktaw. Makatumbok sa kalat, makaligang sa imong pagtuo. Devo, adlaw-adlaw, Devo, walay laktaw. Nagkabit araw ng Ginoo nga naghimo nimo. Hala ilang ihard ang iyang mga